Hello! Magandang hapon sa inyong lahat ulit. So meron tayong mga pag-uusapan na topic ngayon. Unahin natin itong yung skandalo sa Comelec na di umano daw nang hihingi daw ng 300 million si Garcia nung nakarang election. Panoorin nga natin to. Pero nung napanood ko to, parang classic ito ng ng isang uri ng misunderstanding sa statement Tingnan nyo ha. So ito yung balita. Si Comelec Chairman George Garcia nang hingi raw ito ng pera sa isang kandidato noong eleksyon. Ang depensa ni Garcia sa agenda report ni Joash Malimban. Yung nag-akusa sa kanya, lawyer din, Nakikita ko na itong lawyer na to 300 milyong piso, ganyan umano kalaki ang hiningi ni Comelec Chairman George Garcia sa isang kandidatong tumakbo sa pagka-congressman sa Bohol nitong nakaraang eleksyon. Sa isang petisyong inihain ni Jordan Pizaras noong nakaraang linggo, dapat daw i-disbar si Chairman Garcia dahil sa anyay serious ethical concerns. Dumalaw si Pizaras sa opisina ni Chairman Garcia noong October 2024. Ani Pizaras, tinanong niya si Chairman Garcia kung magkano ba ang kailangan ng isang tumatakbo sa pagka-congressman. Sagot daw nito, aabot sa 300 million pesos. Dumalaw si Attorney Pizaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, ba't gano'n siya magsalita, parang anime? Parang anime. Ito rin yung yung nag-aakusa na pwedeng ma-exploit yung software ng makina, di ba? Hindi ko siya masyadong pinapansin pero madalas ko siyang makita na pwede daw dayain yung election. Ulitin nga natin ng konti. Para siyang anime magsalita, Yung parang sila Sakuragi. Siya pala yung naging abogado nito. Ni Jordan Pizaras noong nakaraang linggo, dapat daw i-disbar si Chairman Garcia dahil sa anyay serious ethical concerns. Dumalaw si Pizaras sa opisina ni Chairman Garcia noong October 2024. Ani Pizaras, tinanong niya si Chairman Garcia kung magkano ba ang kailangan ng isang tumatakbo sa pagka-congressman. Sagot daw nito, Baka naman kasi ang tinatanong nung nabasa ko to, parang napaka nga naman nung issue, parang ganun ba talaga manghihingi ng 300? Although na hindi naman imposible na mangyari naman talaga yon, pero siguro ang pinag-uusapan nila magkano ang gagastusin pag mangangampanya ka, 'di ba? 'Di ba pag mangangampanya kailangan mo ng gagastusin talaga. May campaign funds ka Baka siguro, kailangan mo ng 300 million. Diba? Kasi base doon sa tanong ganito. Chairman Garcia noong October 2024. Ani Pizaras, tinanong niya si Chairman Garcia kung magkano ba ang kailangan ng isang tumatakbo sa pagka-congressman. Diba ganun yung tanong magkano ba ang kinakailangan? Hindi naman siguro tinanong magkano ba ang kailangan ko ibayad sa'yo. Pero who knows, diba? Depende kung paano nila patutunayan yan, yung accusations. Sagot daw nito, aabot sa 300 million pesos. Di ba? Aabot sa 300 million. Hindi naman sinabi na 300 million, bayaran mo ako ngayon. I don't know. Kaya katulad doon sinabi ko, depende kung paano nila patutunayan, di ba? Malay mo naman, sapat yung ebidensya nila na nanghingi talaga, di ba? Pero the way I look at it, parang misunderstanding na pinalaki lang. Tumatakbo sa pagka-congressman. Sagot daw nito, anime magsalita, anime. dumalaw si Attorney Pizaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Mariin itong pinabulaanan ni Chairman Garcia. Di ba kailangan mo,
malay mo, totoo din naman, hindi isa panghihingi way, siguro may totoo yun na kailangan mo talaga ng ganong pondo. At sinabing hindi ganoon ang naging takbo ng kanilang usapan noong Oktubre. Ani Garcia, tila Parang din, Japanese anime din itong mukhang Japanese anime din eh. May kamukhang Japanese ito eh. Nakalimutan ko na. Kilala nyo si yung wrestler? Sino nga ba yung Japanese wrestler? Yung sikat? Kalimutan. Nakakalaban ni Hulk Hogan. Japanese. Si famous Japanese wrestler. Inoki. Antonio Inoki. Tama ka niya si Antonio Inoki. Ayan Antonio Inoki. Ito rin si si Soreo, di ba? misunderstood siya ni Pizaras nang sumagot ito sa kung magkano ang ginagastos ng isang kandidato. Hindi raw siya humingi ng pera kundi nagsabi lang ng kanyang professional opinion bilang isang former election lawyer. Siyempre po, habang nag-uusap-usap, kwentuhan, tinatanong, Chairman, nung nagpa-practice ka, magkano ba ang nagagastos ng isang kakandidatong congressman? Sabi ko, siyempre ngayon, merong Peñera versus Comelec doctrine, bago mag-campaign, pwede ka nang gumastos, tapos pagkatapos ng campaign, gagastos ka pa. Sa isang malaking distrito mo, or less 300 million, yan ang mga magagastos ng isang kumakandidato. Di ba? Estimated kasi Kasi kung manghihingi siya, aminado din naman yung hello, pusa ko, biglang kumalong sa akin. Say hello, hello. Sabi mo. Hello. Dali, hello ka mo. Huwag kang dumila, hello. Di wag. Kasi kung nanghihingi ka, dapat fix yung perang sasabihin. Sinabi niya, parang estimation So meaning, iba yung konteksto ng nasa isip nito dun sa nila, dun sa inaakusa nila. Hindi ako kampi kay Garcia, pero parang napaka-reckless nun kung manghihingi ka ng ganun Diba? Dagdag pa ni Garcia, Pero inuulit ko, depende pa rin yung kung paano patutunayan nung nag-akusa. hihigpitan na raw nila sa susunod ang pagdalaw ng mga kandidato sa kanyang opisina para maiwasan ang ganitong klase ng mga misunderstanding. Para sa agenda, Joash Malimban. Siyempre, iba kakagatin yan, di ba? Or baka mamaya kasi itong pag-file na to, alam mo yun, para masira lang yung credibility nung nakarang election. Kaya ganun. Anyway, next balita. Ito, nakakalungkot ito. Yung minamaneho ng 13 years old na babae sumalpok. Ba't naman kasi pinapamaneho nyo? Ito, Nawasak ang kaliwang gilid ng van na ito sa barangay Grabe, Isul, sa bayan ng San Juan, La Union. Ito ay matapos salpukin ng isang SUV pasado alas 5 ng umaga noong linggo, June 22. Itong SUV, ma'am, galing siya ng north papuntang south at saka yung van papuntang north naman. So, nakarating sila dito, ma'am, sa sharp curve dito sa San Juan, nag-encroach po yung SUV. Kaya nabangga niya po yung van. As a result, siyempre nakulog sila. Lahat sila, ma'am, pinunta namin sa ospital. Dahil dito sugatan ang 21 sakay ng van na mamamasyal lang sana sa Awasan Falls sa Sigay, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alamang isang 13 anyos na babae ang driver ng SUV at gusto nyo makapag-set ng record? Or gusto nyo lang siguro baka binibidyo-video pa yan, Gusto nyo ba mag-viral? Kasi walang matinong pag-iisip na hahayaan mong mag-drive sa isang pampublikong daan ang 13 years old. Pwede turuan mo, pero may reason kung bakit dinesign ang edad sa pagkuha ng student 'Di ba? Ako aminado ako, natuto ako mag-drive mga 14 ganyan o 15.
Ngayon nga, hindi na ako marunong mag-drive simula nung nasanay na ako sa motor eh. As in, hindi na talaga ako marunong mag-drive. Pero alam ko, nung nabubuhay pa yung tatay ko, mga 15 yata ako, 14. Pero hindi ako nagpa-practice at daan. Sa bagay, meron naman kaming sapat na compound nun para mag-practice ako nun. Pero may purpose kung bakit may tinakdang edad para kumuha ng ng student permit eh. 'Di ba? I believe 17 ba pwede o 16? Tingnan nga natin. Sorry para hindi tayo nanghuhula. Tingnan natin LTO age student. Tingnan natin. At least 16 years old. Pero sa foreign residents, need to be 18 years old. 16 pwede. Pwede na, kumuha ng student permit. May, may reason kung bakit may itinalagang edad. 'Di ba? Pero ito, pagka ganito, maliwanag, kapabayaan na magulang to. Hindi man pwedeng kasuhan yung bata. I don't know, pwede bang kasuhan yung magulang? Paano kung halimbawa, hindi, tinakas niya yan eh. Pero kahit na responsibilidad mo na ilak yung at itago yung susi, di ba? Kapabayaan pa rin eh. Paparusahan ba sila? At sakay nito ang kaibigan niyang 14 anyos ding Nako! babae. Ma'am, sa investigation namin, ma'am, ang may kasalanan talaga is yung SUV, yung dinedrive ng minor de edad. Ayon sa PNP, pagmamay-ari ng mga magulang ng menor de edad ang nasabing SUV. Gumala Dagdag pa nila, hindi raw nakainom ang menor de edad na taliwas sa mga kumakalat sa social media. Actually, sa kanila yun, ma'am. Siyempre, based assessment, talagang kinuha niya yung sasakyan kasi wala namang magulang na gustong pag-drive-in yung 13 years old na anak, di ba? Kinuha ng bata, ma'am, na hindi alam ng nanay. Kahit na. Dapat responsable ka kung saan mo ilalagay yung susi. Nakalabas na sa pagamutan ng ilang sakay ng van habang nagpapagumot pa ang dalawang mag-inang sakay ng van na nagtamo ng malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Actually, ma'am, talaga yun, ma'am. Sharp curve talaga yun. Kaya, nananawagan kami na pagdating doon is mag-ingat talaga. Mag-ingat po tayo, lalo ngayon ay tagulan. Hindi man lang sinabi ng pulis na itago natin yung susi para kailangan talaga tinatrato niya talaga na talagang capable na mag-drive yung bata no. Madulas ang daan, kaya kailangan natin mag-ingat. Magbaon tayo ng ingat kasi meron tayong pamilya. Natatawa, hindi binigbigyan ng pansin yung yung underage. Kanais ko na rin pabulaan na hindi po nakainom yung mga minor de edad katulad ng mga lumalabas na balita, ma'am. Hawak na ng City Social Welfare and Development Office ng San Fernando City. Sino kayo magbabayad niyan, Diba? Mukhang total wreck men Mukhang lakas Wasak La Union, wasak yung... ang 13 anyos na driver Pag pumutok ang airbag, di ba? Parang na yan? Sino bang, maalam sinong sa insurance, di ba may yan? May assessment yan. Ang alam ko lang total wreck alam ko may significance yung pagputok ng airbag Pagka pumutok na ang airbag, parang may kategorya na something... at kaibigan nito sa DSWD habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Hindi pa malinaw kung magsasampa ng kaso ang mga biktima laban sa magulang ng minor de edad. Regluhin nila yan. Arquero Hindi na mapapakinabangan or yung Parang ang bilis Ano ba yan? Ay, ano nangyayari sa Pilipinas? Tapos ito naman, ano ba to? Naalala niyo yung yung GV Florida bus? Ito yung nag-viral na na saan na ba yun? Yung mga bus na nagkakarera, nag-viral ito Ngayon, ang magkakaso, ito yun Yan, naalala niya yung parang nagfa-Fast and the Furious sila. Ayan nakalagay dito. Desidido ang GV Florida Transport Inc. na magsampa ng kaso laban sa uploader ng viral video na umano'y
nagkakarerang bus nito sa National Highway sa Isabela, Kamakailan. Sabi ng legal counsel nito na si Attorney Alexander Versosa, malisyoso ang pagkaka-upload ng video. Oo, parang kasing anong nangyari yung pag-upload ng video, parang fast forward daw yun, di ba? Para magmukhang mabilis. Pero kahit na reckless pa rin Siguro ang ikakaso nito, cyber libel. Malicious nga naman yung kung niretoke mo yung video. Dapat hindi niya na niretoke yung video kasi parang fast forward niya Mukha tuloy ang bilis nung Pakinggan nga natin yung yung news. Si Ami Perez ang magbabalik. Balita, GV Florida Bus Company desididong kasuhan ang uploader ng viral video kung saan nakitang nakikipagkarera ang bus nito sa highway sa Isabela. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City Radyo Patrol. Kelly Cordero. Kelly, anong detalye? Siyang ayon sa legal counsel ng bus firm na si Attorney Alexander Versosa, malisyoso ang pagkaka-upload ng video kaya magsasampa sila ng kaso laban sa video uploader. Matatanda ang nag-viral ang isang video sa social media na mabilis na nagpapatakbo ng ang 6 na Florida bus sa National Highway na Dia de Cordon Road sa Nueva Vizcaya. Una nang humingi ng paumanhin sa publiko ang pamunuan ng naturang bus company hinggil sa kumalat na video. Giit ng kumpanya, ang video na in-upload sa social media ay edited o naka-fast forward tulang mabilis ang patakbo ng mga bus drivers. At yan ang balitang Pero kahit na, ano pa rin nagkakarerahan pa rin kayo Ilang percent yung, kasi naman, ba't kailangan i-edit pa na i-pass forward, no? Ngayon, may sakit pa sa ulo yung nag-upload, supposed to be, siya yung, ito yun may sinabi dito Sana ba yun? Ito sabi doon sa Bombo Radio Kawayan, di ba magsasampa ng kaso. Yung nag-upload, ito ang sinabi niya. I-post ko kaya videos from my dashcam. Kaso baka hindi lang 15 bus ang masuspinde. Instead na makipag-usap sila sa akin, ididemanda pa daw ako. Para po sa mga nakikisawsaw na walang alam sa nangyari, ginit-git po kami ng mga bus na yan sa Ariwong. Sakay ko buong pamilya ko, kaya hinabol ko talaga sila para i-video at i-report para bigyan ng leksyon ng mga drivers, hindi po para siraan ang buong company. Nag-reach out po ako sa Florida, kaso no replies, kaya po pinost ko na yung video. Kung totoo man ito, ba't ninyo naman kasi nireplyan? Kaya pinost niyo sa public. Kaya lang, kuya, ba't mo kailangan i-pass forward? Doon ka sasablay Ano ang purpose mo? Bakit kailangang i-fast forward mo yung video? Para bigyan ng gravity yung malicious nga yun, men. Sapat na sana yung na i-post mo na lang na kasi hindi ka panipaniwalang nagkakarera kung hindi mo i-fast forward. Di na to. Nako. Nagsalita ang DOTR. Sabing ganon. DOTR to GV Florida video uploader. We will protect you. May kakampi. The Department of Transportation will protect and provide legal assistance to the viral video uploader against GV Florida Transport Inc.'s harassment. Ayaw nga, pwedeng ipasok sa harassment yan kung talaga nang haharas. After the latter has announced it will file cases against the uploader. A viral video of 6 GV Florida Transport Inc. buses racing along highway in Cagayan circulated online, raising serious concerns on the safety of public transportation. President Ferdinand Marcos Jr. has repeatedly stressed that the public utility vehicles must guarantee the safety and comfort of all road users and not put lives of commuters at risk. Diba? The DOTR is serious in protecting the citizens who report transportation-related abuses. Okay na rin ito, no? At least kahit pa paano, yung mga mag-upload, at least, hindi sila matatakot. Baka mamaya isipin kasi,
ano to, i-upload ko ba to? Baka mamaya kasuhan lang ako. Pero siguraduhin nyo na hindi malicious yung ano. Kasi magpo-provide sila ng legal assistance pero hindi nila ginagarantiya na mananalo sa kaso yung ano, yung uploader. 'Di ba? Bakit mo pa kasi ano, inedit men? Sana hindi mo na lang inedit. As is na lang. Para kasi talagang, nung unang napanood ko yung video na yun, talagang ang bibilis nila, nakakatakot talaga. Then nalaman ko ano lang pala yun, finorward lang. Ayun, magkakaroon ng problema yung ano, yung uploader. Diba? Meow, meow, meow ka talaga. Meow, meow, meow. Last post na re-reactan natin. Ito ay galing kay JK Labajo. No? Sabi, nagpahayag siya. Sobrang nakakalungkot po sa akin kapag meron isang 8-year-old. Bakit? Meron isang 8-year-old. Tapos sa tanongin, no, bakit ka sumali ng Idol Kids? Para po matulungan ang mga magulang ko. Why? Let the kids be kids. The kids deserve to be children. Bago kayo mag-anak, mag-ipon muna kayo, right? It's just sad. Well, dito sa sinabi niya, partially agree naman ako. Lalo na doon sa bago kayo mag-anak, mag-ipon muna kayo. Kasi hindi nyo ini-expect eh. Kung ako nga handang-handa na ako talaga nun. Nagkaroon ng sakit yung anak namin. Naubos ang pera ko. 'Di ba? Paano kaya kung namalimos ako nun? Hindi ko kinakahiya 'yon. Namalimos ako nung sa mga kakilala ko. Hindi ko na alam kaya yung gastos eh. Ibig ko sabihin, kami na nga na nakapaghanda na, no? Nakapaghanda na nga ako nangyari pa how much more kung kayo mag-aanak kayo na wala kayong kapera-pera. 'Di ba? Pero yung dapat hindi naman masyadong kinokontra yan. Yung kasi sometimes may talent yung bata, sayang naman. Pero kung to the point na gagawin mong taga-trabaho yung anak mo, siguro kung magkakaroon ng ganyan yung career yung anak mo na singer na ganyan, yung pera na makukuha nun ay para sa kanya lang, ipunin at sa future din ng bata. Para hindi naman magmukhang pinatrabaho mo yung yung anak mo, 'di ba? May kilala akong ganyan may kilala akong ganyan, taga Tondo. Panay ang niya, maganda kasi yung anak niyang babae eh. Panay ang subo niya sa mga ganyan. Hindi sa pagkanta ha. Pagkanta rin yata. Pinapasali niya sa mga contest sa TV. Tapos, lagi niya nilalapit na mag-extra sa mga teleserye. Alam mo yun, na hoping na matanggap yung anak niya at magkaroon ng career na sometimes kahit gustong-gusto ng bata, naaawa din ako dahil nakikita ko doon sa bata na napapagod na. Yung kailangan gumising ng umaga, then bibisita sa bahay, na medyo pupungas-pungas kasi may galing daw sa shooting. 'Di ba? Hindi naman bida yung bata, extra lang yung ano lang sa background, pero siguro kung ganyan kung gustong-gusto talaga ng bata, kasi yung talent naman kasi hindi mo mapipigilan yan eh. 'Di ba? Lalo na kung sayang kasi yun, kasi dapat inaalagaan din yung talent eh para mahasa ng mahasa. Pero kung katulad nung sinabi ni JK na gagawin lang yun para maiaangat sa kahirapan yung magulang, medyo hindi naman maganda yon. Kailangan nagtatrabaho din yung magulang. Pwede kung gumanda lalo ang trabaho. May isang singer na ganyan eh. Baka lang mademanda ako eh. Yung lumitaw na
ano na siya ngayon, pop star na siya ngayon. Medyo matanda na siya ngayon eh. Pero ganyan din ang ginawa sa kanya. Nagrebelde yun eh. Yung singer na yun. Kasi nga, ginawa siyang kalabaw ng nanay niya na pag may tour sa ibang bansa, $100 lang ang budget sa shopping. Tapos yung mga, mga magulang niya, alam mo yung patay gutom talaga. Pati daw mga libreng pagkain sa hotel inuuwi. Muntik nang makidnap yung tatay nun sa sobrang mukhang pera eh. Kasi mayroong magbibigay daw na regalo. Pinapapunta yung tatay doon sa sasakyan. Then muntik na siya makidnap. Di ba? Hanggang sa dumating yung time na naggupit ng buhok yun eh. Ayaw pang paasawahin ng magulang kasi dahil tumatabo pa ng pera. Nakakahiya, no? Well, kung gagawin man yun ng bata, sa pagkukusa na lang siguro ng bata yun. Kasi at the end of the day, yung mga nakukuha niyang pera talaga ng bata yun eh. Ang role lang ng magulang, ipunin yung pera, itabi, no? Kasi parang ganyan din yung nagkaroon ng problem kay Carlos Yulo, di ba? Sa pera din. Hindi rin maganda. Pag yan ang naging motivation yung pera. Hindi dahil may talent ang anak ko or ano. Anyway, yun ay ko lang naman. Di ba? Pero hindi mo rin kasi masisi minsan na syempre sa laki ng premyo, sa laki na tos hikahus pa yung pamilya, hindi mo rin masisi na maghangad na manalo para umangat ang buhay, di ba? Anyway, yan na lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye. Ayaw mamatay.